Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang nakakamanghang diskarte na ginamit ng Komunidad ng Ginebra doon sa huling minuto ng laro kontra sa Komunidad ng Converge Viberexers. Ito nga ang do or die na diskarte na ginamit ng Komunidad ng Barangay para talunin pa ang Komunidad ng Converge mga ropa. Talo na, nanalo pa ang Komunidad ng Barangay. Ito na nga yung never say die spirit mga ropa. Gumana naman para sa Komunidad ng Ginebra ni Coach Team Code. Naging sobrang solid ng laban na to mga ropa para sa mga Ginebra fans. Parang kontrabida itong si Juan Gomez Del Llano mga ropa dahil siya talaga tumitibag sa Komunidad ng Barangay. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, ito yung continuation ng first video natin. Pwede nyo panoorin mga ropa sa mga hindi pa nakakapanood. Dito sa video na to, iisa-isahin at himay-may natin ang nakakabilib at nakakamangang diskarte ng Komunidad ng Barangay doon sa may overtime. Iisa-isahin natin mga ropa, i-breakdown natin kung paano nga ba sila nanalo pa dito sa do or die game na to mga ropa para pumasok na sa semifinals. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Ginebra vs Converge Viberexers, napaka-intense ng laban, talo na, nanalo pa. Simulan na natin to. Okay, game. And mga ropa, dito na nga tayo magsimula sa may overtime natapos ang 4 quarters sa score ng 86-86 mga ropa. Ngayon, paano nga ba nag-overtime ang game na to? Bigyang props din natin ang ginawa dito ni Jeremiah Gray mga ropa, pansinin din natin. Ang nangyari kasi dito mga ropa, nag-free throw dito si Racal mga ropa, 2 free throws yan. At kitang-kita na nga natin dito sa mukha ni Coach Team Code mga ropa. Nababakas na ang lungkot dito sa mukha ni Coach Team Code mga ropa at ang masakla pa nga dyan. Wala nang timeout dyan ang Komunidad ng Barangay. Pag napasok dito ni Racal ang free throw. At ganun nga nangyari dito mga ropa, mabilisan lang. Binigay kaagad ni RJ Barrientos yung bola papunta kay Jeremiah Gray. At si Jeremiah Gray naman mga ropa, walang kakaba-kaba. Kahit nakapapasok niya pa lamang dito mga ropa, nag-make siya ng move. Tumirada siya dito sa may right side core 3-pointer. At ang pagkakamali lang dito, nitong si Alex Stockton mga ropa, ay pinaul niya pa dito itong si Jeremiah Gray. Ang alam ko mga ropa, sa pagkakataon na to ay mayroon pang fouls to give ang Komunidad ng Converge. Yun nga lang mga ropa, late na to ginamit ni Alex Stockton mga ropa. Na-foul niya pa dito si Jeremiah Gray sa may 3-point area pa mga ropa. Muntikan na nga pumasok ang tirada dyan ni Jeremiah Gray. May kasama pa sanang foul. Ngayon mga ropa, marami akong nakikita sa mga Facebook posts na sinisisi nila si Alex Stockton dahil pinaul pa daw nito itong si Jeremiah Gray. Ngayon mga ropa, ano sa tingin nyo? Dapat nga bang i-grade si Alex Stockton dahil sa ginawa niyong pag-foul against kay Jeremiah Gray? Again mga ropa, props kay Jeremiah Gray, walang kakaba-kaba, 3 free throws mga ropa, kapapasok lang sa kanya dito ni Coach Team Code. Hindi pa nga pinapawisan mga ropa, pero clutch shots kagad ang pinanatan niya para sa Komunidad ng Barangay. Sobrang lupit at props kay Jeremiah Gray. Hindi man nanalo ang Komunidad ng Barangay mga ropa kung hindi dahil kay Jeremiah Gray. Ngayon mga ropa, pumunta na tayo sa may overtime. All 86 nga ang score dito mga ropa. Nag-set up ng hand of play dito ang Komunidad ng Barangay mga ropa. RJ Barrientos na nag-receive ng hand of play na yan mga ropa. Pero din sa hand of play na yan, na-foul sila dito ng Komunidad ng Converge Viberexers. Fouls to give lang naman yan mga ropa, hindi pa penalty. Ngayon mga ropa, doon sa sumunod na possession, nag-set ulit ng screen dito. Ito si Troy Rosario, sabay swing ng bola papunta kay Jeremiah Gray. Pinukol kaagad ni Jeremiah Gray ang long range bomb dyan mga ropa, pero this time mga ropa, mintes ang tirada dyan ni Jeremiah Gray. Ngayon mga ropa, dahil dyan nagkaroon ng possession ng Komunidad ng Converge Viberexers. Samantala sa possession naman na to ng Komunidad ng Converge mga ropa, nag-penetrate sila at sa penetration na yan, nahigop dyan yung defender sa Komunidad ng Barangay Ginebra mga ropa. Kitang-kita natin, pagka-kick-out ng bola papunta kay Concepcion. Libreng-libre yan mga ropa, tirada ni Concepcion sa may 3-point area. Pumasok yan mga ropa, easy money para sa Komunidad ng Converge. Clutch 3-pointer yan mga ropa at si Concepcion dito sa game na to ay sobrang efficient at napaka-shooter niya para sa Komunidad ng Converge Viberexers mga ropa. At dahil dyan, naging 89-86 ang score mga ropa, lumobo na sa 3 puntos ang kalamangan dito ng Komunidad ng Converge Viberexers. Ngayon mga ropa, sa possession ng Komunidad ng Barangay, naswingan ulit ng bola dito si Jeremiah Gray. Paubos na ang oras dyan mga ropa, no choice na dito si Jeremiah Gray kundi umatake na mga ropa. At again, mintes na naman ang tirada dito ni Jeremiah Gray. 2 possession sa Komunidad ng Barangay mga ropa ay walang napuntahan mga ropa. Ngayon sa possession ng Komunidad ng Converge Viberexers, sumubok sila mag-pick and roll gameplay dito. Medyo may space na nga dyan yung big man ng Komunidad ng Converge mga ropa, pero good recovery sa depensa ang ginawa ni Japet Aguilar. Props kay Japet Aguilar mga ropa para magmintes ang tirada dito ng Komunidad ng Converge Viberexers. Ngayon mga ropa, nag-fast break dyan ng Komunidad ng Barangay at sa fast break umatake dito si Stephen Holt. Walang depensa sa may ibabaw mga ropa, kaya nakatake sa may ilalim si Stephen Holt. Pumasok na ang tirada dyan ni Stephen Holt mga ropa, may kasama pa
sabay ang foul. Itong tirada pa lang na doon ni Stephen Holt mga ropa, sobrang clutch na to. Pati itong free throws mga ropa ay napasok niya. Kaya naging all 89 ng score. At sa pagkakataon niyan mga ropa, nilabas na ni Coach Timcon itong si Jeremiah Gray. At mga ropa, possession ulit ang kupunan ng Converge Fiber Xers. At nangyari naman dito mga ropa, sumubok dito si Alex Stockton sa kanyang step back 3-pointer pero nagmintis yan. Ang masaklap nga dito para sa kupunan ng Barangay mga ropa dito sa may overtime ay nakukuha ng kupunan ng Converge ang offensive rebounds. Nakuha nga dito ni Juan Gomez Del Llano ang bola mga ropa, gumamit siya ng screen dito sa may ibabaw, sabay 3-pointer ulit ang kanyang pinukol dito mga ropa, pero sa pagkakataon na yan nagmintis nga ulit yan mga ropa, pero ang masaklap nga ay nakuha ulit ng kupunan ng Converge ang offensive rebound. At dito sa pangatlong pagkakataon na to mga ropa, pumasok na ang tirada ng kupunan ng Converge. Dito lang pala sa may 2-pointer perimeter jumper ang kailangan mga ropa, hindi sa may long range bomb. Papasok ang tirada ng kupunan ng Converge. At dahil dyan mga ropa, naging 91-89 na score mga ropa. Bawat puntos dito sa may overtime mga ropa ay sobrang importante. Nagkaroon na ng possession dito ang kupunan ng Barangay mga ropa. Nag-penetrate dito si Stephen Holt. Na-attract niya dito yung mga defenders sa kupunan ng Converge Fiber Xers. May kick out ng bola papunta kay RJ Barrientos mga ropa. Pumukol ng 3-pointer dyan si RJ Barrientos, pero nagmintis yan mga ropa. At sa pagkakataon na to, nagkaroon ulit ng possession dyan ng kupunan ng Converge Fiber Xers. Take note mga ropa, pabawas na ng pabawas ang oras dito sa may overtime. At ang nangyari dito mga ropa sa possession ng kupunan ng Converge, nagkaroon ng magandang pasa dito si Alex Stockton papunta kay Aranya. Hindi naman na-finish dyan ni Aranya ang tirada mga ropa, pero may foul siya na nabingwet against kay Japet Aguilar. Nagkaroon ng dalawang free throws dito si Aranya mga ropa. Take note, bawat puntos nga, bawat free throws ay importante dito sa may overtime. At ang masaklap dito mga ropa, dalawang free throws ni Aranya ang nagmintis, pero ang malupit dito mga ropa yung pangalawang free throw, nagmintis yan mga ropa, pero again ang offensive rebound na naman ay napasa kamay ulit dito ng kupunan ng Converge Fiber Xers. Another second chance points na naman ang magagawa nila mga ropa dahil sa mga offensive rebounds na to. At ang nangyari nga dito mga ropa, JGDL na naghahawak ng bola, walang kaabog-abog, napakalayong 3-pointer long range bomb, 4-point shot ang pinakawalan dito ni Juan Gomez Del Llano, at pumasok yan mga ropa. Grabe naman ang tirada na yan ni Juan Gomez Del Llano. Yan na nga yung pagkakataon mga ropa na pinakita niya yung celebration niya na may siningot siya sa ilong. Sabay na pa thumbs down pa dito si Juan Gomez Del Llano mga ropa. Grabe, parang kikitilin niya na sa pagkakataon na yan ang kupunan ng Barangay. Reasonable naman yung celebration na yan mga ropa dahil sa pagkakataon na to ay naging 95-89 na ang score mga ropa. Isang minuto mahigit na lang ang natitira dito sa may fourth quarter. Crucial na nga mga ropa at 6 na puntos na ang kalamangan dyan ng kupunan ng Converge Fiber Xers. Kung tutuusin mga ropa, napakalaking puntos na niya na kalamangan. Lalo na crucial overtime na tong larong to mga ropa, pero mabilisan lang din, buti na lang magaling si RJ Barrientos mga ropa. Alam niya ang senaryo, umatake kagad siya dyan mga ropa at nakabing with siya ng foul. At ang sobrang commendable nga sa Barangay dito sa game na to mga ropa, yung kanilang free throw shooting. Talagang sure ball ang mga free throws dito ng kupunan ng Barangay mga ropa, lalo na dito sa mid-clutch. Katulad nga ng tatlong 3-pointers na binanatan ni Jeremiah Gray. At this time mga ropa, dalawang free throws ang napasok nitong si RJ Barrientos. Kaya kahit pa paano mga ropa ay natapyasan dyan ang kalamangan ng kupunan ng Converge. Pero sa senaryo din na to mga ropa, nilabas na ni Coach Timcon itong si Japet Aguilar. Dahil foul trouble na si Japet mga ropa, isang foul na lang ay mapapalabas na siya sa loob ng court mga ropa. Kagraduate na siya, pinaltan na siya dito ni Sunny Steel mga ropa. Ngayon nagkaroon ng possession dito ang kupunan ng Converge Fiber Xers. Tumirada sila sa may 3-point area mga ropa at kitang-kita natin doon sa may ilalim si Justin Aranya mga ropa. Inararo na ang depensa doon sa may ilalim kasi alam nga nila mga ropa, kinakapitalize sila yung pagkakataon na wala si Japet Aguilar, walang rim defender doon sa may ilalim. At dyan nga mga ropa na outside the ball, still napunta pa rin sa kupunan ng Converge ang possession. Ganyan ka-importante si Japet Aguilar mga ropa sa matchup na to. Dahil siya lang ang kayang dumepensa sa mga big man na kupunan ng Converge Fiber Xers doon sa Milalim mga ropa. Ngayon, possession dito ng kupunan ng Converge. Umatake dito si Juan Gomez Del Llano mga ropa. Pero sa atake niya dyan, nagmintes ang kanyang tirada na nag-open up na naman dito sa may transition ng kupunan ng Barangay Nebra mga ropa. And again, magulang si RJ Barrientos mga ropa. Na-foul na naman siya dito sa dalawang pagkasunod na pagkakataon. At again mga ropa, sinabi ko nga yung free throws dito ng kupunan ng Barangay ay sobrang commendable. Dalawang free throws na napasok dito ni RJ Barrientos. 4 na free throws na yan mga ropa na magkakasunod at dahil nga dyan, naging 95-93 na ang score mga ropa. Wala ng 50 seconds na natitira dito sa game na to.
Pa-timeout dyan ang kumunan ng Converge mga ropa, pero pagbabalik ng game, eto na binalik na ni Coach Tim kung sinugal na niya dito si Japet Aguilar dahil nga hirap sila doon sa may ilalim mga ropa. Pero ang masaklap lang dito, pag show ni Japet Aguilar dito sa may ibabaw, na foul niya dito si Juan Gomez Del Llano. Last foul nga ni Japet Aguilar mga ropa, kaya graduate siya dito. Kitang-kita natin sa mukha dito ni Japet Aguilar ang frustration dahil nga graduate na siya. Na foul pa niya dito si Juan Gomez Del Llano at magte-take pa to ng 2 free throws. Yun ang masaklap dyan mga ropa, at ang 2 free throws dito mga ropa ay napasok dito ni Juan Gomez Del Llano. Kitang-kita natin dyan mga ropa na frustrate talaga dito si Japet Aguilar sa ginawa niyang foul against kay JGDL. At dahil nga dyan mga ropa, naging 97-93 ang score. Lobo sa 4 na puntos ang kalamangan dito na kupunan ng Converge Fiber Rexers. 29 seconds mahigit na lang ang natitira dito sa may 4th quarter. Malaking puntos pa yan mga ropa, 4 na puntos na kalamangan. Napa-timeout dyan ang kupunan ng Barangay. Pero ang malupit dito mga ropa, after ng timeout, heto na. Napakagandang pick and pop play ang ginawa dito ng kupunan ng Barangay. Stephen Holt mga ropa, pasa niya papunta kay Troy Rosario na nag-pop dito sa may 3-point area. Actually mga ropa, malapit na nga sa may 4-point area, pinukol yan ni Troy Rosario at pumasok ang sobrang clutch na tirada dyan ni Troy Rosario mga ropa. Napakalayong 3-pointer niyan, napakalayong long range bomb pero still naipasok to ni Troy Rosario. Ito yung isa sa underrated shot dito sa game na to mga ropa, hindi to nabibigyan ng pansin. Tong tirada ni Troy Rosario na to na halos sa may 4-point area na mga ropa at pumasok yan mga ropa. At yung tirada na yan mga ropa, tinapyasan ng kalabangan ng kubunan ng Converge sa 1 puntos na lamang. 20 seconds mahigit nga natitira din sa may overtime mga ropa, 97-96 ang score. Napa-timeout dyan ang kupunan ng Converge. At after ng timeout mga ropa, nag-inbounds dito sa may backcourt. Ang ginawa dyan ng kupunan ng Barangay mga ropa, hindi kaagad nila pinaul dito ang kupunan ng Converge Fiber Rexers. Hinintay muna nila ang tamang pagkakataon mga ropa. At nung binigay na dito ni Baltasar ang bola kay Juan Gomez Del Llano, na-foul na siya dyan mga ropa bago pa niya maibigay ang bola. Ngayon mga ropa, may 2 crucial free throws dito si Justin Baltasar. Ang masaklap lang dito mga ropa, yung unang free throw dito ni Justin Baltasar ay nagmintes para sa kanya. Yung pagmintes dyan ni Justin Baltasar mga ropa, napakalaking epekto niyan mga ropa. Nung nakita ko nagmintes yan, nasisip ko, malaki talaga ang chance dito ng kupunan ng Barangay. Yung pangalawang free throw naman mga ropa ay napasok dito ni Justin Baltasar, kaya ang nangyari dito, naging 98-96 ang score mga ropa, 2 puntos ang kalabangan dito ng kupunan ng Converge Fiber Rexers. 10 segundo na lang halos sa natitira dito sa may overtime. Ngayon mga ropa, napa-timeout na nga dyan ng kupunan ng Barangay mga ropa, 98-96 ang score. At ang sinetap nilang play dito mga ropa, isa-isahin natin to. Ang nag-i-inbound ng bola dito mga ropa ay si Troy Rosario. Magandang setup play ang ginawa dito ni Coach Tim Code mga ropa dito sa play na to. Naging successful talaga to. Troy Rosario nag-i-inbound ng bola dito mga ropa. At pansinin natin si Stephen Holt na gumamit ng screen dito mga ropa. Nag-cut siya dito papunta sa ibabaw. Nag-pop siya dyan mga ropa. At pansinin din natin ang ginawa dito ni RJ Barrientos mga ropa. Pineke niya yung defender niya na pupunta siya dito. Sabay gamit ng staggered screen mga ropa. 2 screen ang dinaanan dyan ni RJ Barrientos para i-receive niya yung bola dito sa ibabaw, which is na-receive niya naman mga ropa. Ngayon, paubos na nga ang oras dyan. Ginamit niya ni RJ Barrientos mga ropa. Umatake siya dito sa may side na to. Na-attract niya yung defenders dito, 2 mga ropa. Kasama na dito yung defender ni Stephen Holt. Sabay bigay ng bola kay Stephen Holt mga ropa dahil dyan. Pag-peke dito ni Stephen Holt mga ropa, malakas ang buwelo dito ng defender niya. Dahil nga galing to kay RJ Barrientos, na-peke dyan yung defender mga ropa. At dahil dyan, ito na nga, the rest is history. Naipukol ni Stephen Holt ang long range bomb 3-pointer, panalong 3-pointer mga ropa, at pumasok to para kay Stephen Holt. Naging 99-98 ang score mga ropa, buzzer beating 3-pointer. Sobrang clutch ng 3-pointer na yan na ginawa ni Stephen Holt mga ropa. Basket is good. At dyan na nga natapos ang game mga ropa, na wala ang angas dito ni Juan Gomez Del Llano. Nalungkot siya mga ropa, ang sakit ng tirada dito ni Stephen Holt. Pasok na sa semis ang kupunan ng Barangay Nebra. Pero props pa din naman dito kay Juan Gomez Del Llano at sa team ng Converge mga ropa, malakas talaga sila. Yun nga lang, talagang hindi sila makalusot dito sa may quarterfinal. Solid game by Barangay Nebra mga ropa, solid game buzzer mga ropa. Panalo tayo lahat doon sa napanood natin na napakagandang game. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo sa performance dito kupunan ng Barangay? Never say die. Talo na ay nanalo pa. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion mga ropa. Inaantay na tayo ng kupunan ng San Miguel Beerman sa may semis. Pwede kayo mag-comment dyan mga ropa. Magkwentuhan tayo.